Mga ka-Republic, posible raw mangyari ang semifinals klasiko ngayong Commissioner's Cup. Isa itong senaryo na tiyak na hindi magugustuhan ng mga fans ng Meralco at Northport. Dahil bago ito mangyari, kailangang talunin ng Ginebra ang Bolt sa kanilang best of 3 at malakdawan din ng hotshots ang Batang Pierre. Gaano ba kaastig ang pambansang manok upang kayanin nilang itumba ang number 1 team sa team standings? At gaano rin ba kasigurado ang Ginebra na kaya nilang alisan ng power ang Meralco? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, sobrang kakaiba ang playoffs na ito dahil sa loob ng 10 taon ay ito ang unang quarterfinals na hindi kasali ang SMB. Ang mga batang PBA fans ngayon lang makakasaksi ng isang playoffs na walang Junmar Fajardo na nagdudumina sa painted area. Although malungkot ito para sa mga fans ng Beermen, sa kabuuan ay isa raw itong malaking development sa liga dahil nagpapakita lang ito ng unti-unting pagiging level ng playing fields. Pumapalag na ang dating mahihinang team. Handa na rin daw maglaan ng malaking budget para sa sweldo ng mga players ang mga kupunang nasa labas ng 2 major blocks sa PBA. At heto na nga, nakikita na natin ang mga paunang resulta. Hindi na walk in the park ang pagsalta sa playoffs. Katunayan, laglag nga ang SMB at dumaan naman sa butas ng karayom ang Magnolia. Although may twice to win disadvantage laban sa number 1 team Northport, sa isip ng marami ay naglalaro na ang ideyang posible tayong makasaksi ng Manila Clasico sa semifinals, meaning Ginebra versus Magnolia. Upang mangyari ang ganitong senaryo, dapat talunin ng Gin Kings ang Meralco sa kanilang best of 3 quarterfinals matchup. At kung ang pagbabasihan ay ang pahayag ng Meralco coach, siguradong mahihirapan din ang mga mag-aalak bago maidispatcha ang tropang kuryente. Nasabi na natin ito sa ating previous content. Sinabi ni Luigi Trillo, may sorpresa silang inihahanda para sa Gin Kings. Pinaghandaan nilang mabuti ang tropa ni Tim Cow. At isa sa mga preparasyong kanilang ginawa ay pinagpahinga nila ang kanilang import sa huling 2 laro. Obviously, para bigyan ito ng fresh legs sa pagharap kay Justin Brownlee. Ngunit may sapat na pahinga rin si JB. Tiyak na mapapasabak si Michelle laban sa Ginebra import. Sa playoffs na ito, hindi natitingnan ang mga nakaraang record. Sabi nga, itatapon na sa bintana ang mga nakaraang bakbakan. Hindi na aalalahanin na noong season 48 itinalo ng Meralco ang Ginebra sa All-Filipino Semifinals. Kakalimutan na rin na nasweep naman ng Gin Kings ang All-Filipino Champion Bolts sa Governor's Cup Playoffs Best of 3. Ang kinakaharap nilang Best of 3 ngayon ang mahalaga. Kung sino ang mangingibabaw, yun ang uusad sa next level, which is the semifinals. Noon pa mahigpit na magkaribal ang Ginebra at Meralco. At kung sino ang makakakuha ng panalo sa Game 1 para itong magkakaroon ng twice to beat advantage. Mas mahirap naman ang bubunuin ng Magnolia dahil may twice to win disadvantage sila laban sa number 1 Batang Pierre. One miss you die, sabi nga. Tulad sa mga huling laro ng hotshot sa eliminations, do or die na naman ang haharapin nilang laban. Manalo man sila sa Game 1, do or die pa rin ang Game 2. Naniniwala ang Magnolia coach lalong na-build ang karakter ng kanyang team sa sunod-sunod na do or die games na kanilang nalampasan. Hindi raw biro ang kanilang pinagdaanan dahil marami na ang naniwalang laglag na nga sila. Ngunit nagpakita raw ng tatag at determinasyon ang kanyang mga players at ang determinasyong ito ang kanilang dadalhin laban sa Northport on January 6. Pasusubukan ang tikas ng mga bataan ni Coach Bonitan laban sa determinadong hotshots. Mayroon silang 2 pagkakataon para patiklupin ang Magnolia na nauna na nilang tinalo sa elimination round. Ngunit ang sabi nga ng Magnolia mentor, lalo silang pinatibay ng mahihirap na laban na kanilang pinagdaanan. Kaya positibo siyang may magandang chance sila laban sa Batang Pierre. Kaya nga ngayon ay maraming nagsasabi posible tayong makasaksi ng Manila Clasico semifinals.
Yan ay kung magwawagi ang hotshots laban sa Northport na kailangan nilang talunin ng 2 beses at ang Ginebra kung muling maisasalya ang matagal na nilang karibal na Meralco. Ano ang inyong opinyon sa senaryong ito mga idol? Komento lang sa ibaba. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa iyo, Malyari Mascareñas. Salamat sa suporta, idol. Sa iyo rin, shout out Lucia Burata, win or lose, Ginebra forever, sabi niya, shout out, idol. Sa iyo rin, shout out Sotero Constantino. Tamang-tama ang sinabi mo. Problema ng Batang Pierang Magnolia. Sunny Shen TV, shout out sa iyo. Salamat sa suporta, idol. Sa iyo rin, shout out Norman Flores. Good day sa iyo, sabi niya. Salamat sa suporta. Sa iyo rin, Jerome Ferranco. Salamat, idol. Salamat, lagi kang nariyan, lagi kang nanonood. At sa iyo rin, George Tolentino. Salamat naman. Salamat sa suporta. At sa iyo rin, shout out Rolando Cedro. Yes, Ginebra is the best, sabi niya. Merson Kabadi Vlog mula naman dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan, kabayan. Shout out sa iyo. At sa iyo rin, shout out Alfredo Lacerna Vlog. Maraming salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.